Yan tol, huwag palang umagas yung lahat. Kaya kupin naman tayo tol. Kasi wala tayong ayos na tulog. Kasi dito ako, nagmasid ako dito kagabi. Kaya may nangyari talaga sa akin, hindi ko inasahan. Binaril nila ako. Bumalik talaga dito tol. Sure ako na mga kasamahan yun ng dumukot kay Dudong. Grabe talaga, walang awa talaga. May plano siguro sila na balikan yung mga gamit dito sa bahay at ubusin. Baka gi-interview nila si Dudong ba. Baka ibinta nila itong kuan, or hindi natin alam yung pag-iisip nila tol. Kung anong plano nila, sunugin ba nila. Kaya yung bahay, sunugin ba nilang bahay ko. Mamaya ay magpasama tayo ng mga barangay tano dito sa bahay. Kaya magpatulong tayo. Punta ko doon sa barangay ngayon, pag uwi ko doon sa biyanan ko. Kasi balita ko din yung mga pangyayari dito, kaganapan kagabi dito, kung anong nangyari sa akin. Grabe talaga tol. Ako talaga yung punteriya nila ngayon, yung bahay ko. Kaya hindi tayo sure kung anong oras sila lulusob dito. Sure ako mamaya ay babalik yun. Kaya abangan natin sila mamaya. Tinignan ko yung video ni Juan din tol, Julio. Kaya parang naligaw si Julio. Parang dun siya sa pinasukan namin dati na nagkahiwalay-walay kami. Yan o. Monitor na ko siya tol, si Julio. At yung base sa nakita ko mga bandido na mga kuha ni Julio ay parang mga kasamahan niya yung mga kuha dito, naglusob dito, nagdukot kay kuha. Kaya abangan natin sila tol, kung babalik man yung mga grupo ng taong gustong pumatay sa akin kagabi dito. Grabe, madami sila tol, nagmumotor sila. Kaya hindi sila pumasok kaagad. Paglabas ko, yun, binaril ako. At hindi ako nakapag-video nung pagbakbak ng baril talaga. Binakbakan ako ng baril tol, yung paglabas ko. Dahil nakabuti na, nakabantay ako at nakagising ba. Doon ako sa kabila dumaan. Paglabas ko, doon na, may nakaposting na pala diyan sa labas. Doon ako binaril sa Manukan. Yan. Pag balos ko ng pagkuhan ko din ng pagbaril ko din sa kanya, yun, tumakbo. At yun, may biglang dumating, pumasok ako dito. Dito ako dumaan sa kuan, sa dito ba sa sira. Dito na ako sa harap dumaan. Paglabas ko, may malakas na motor na dumaan at pinagbabaril ako. Kaya abangan natin sila mamayang gabi or anong oras silang dito. Hindi natin alam kung anong oras sila lulusob. Dahil hindi natin alam kung anong plano nila dito sa bahay. Kung kukunin ba nila yung mga kagamitan ko or may balak sila na nakawin yung motor ko na iwan dito. Kasi yung motor ko dito tol, iniwan ko lang. Kasi may bago tayong motor. Yan. Itong motor ko na sniper, iniwan ko lang dito dahil hindi ko nagamit. Ginagamit ko na lang ko yan pag walang ulan kasi palaging umulan dito eh. Yan yung nilagay. At ito yung binili ko kay Dudong, si Kanhan. May plano siguro silang nakawin tong motor na ito. I-reveal ko na tol yung binili ko kay Dudong para sa kanya to talaga. Alaga ko talaga si Dudong tol. Napamahalas sa akin kaya binilhan ko siya ng motor niya para pag may bibilin siya ay
madali lang siyang makabili ba at makapunta kung saan siya gagala dahil may mga barkada na siya doon. Dahil minsan nga ako, lalo na pag makaakyat ako sa bundok ay sinabihan ko siya na bumisita ka doon sa biyanan ko, ganyan. Yung kwan talaga, yung mga pangyayari talaga na hindi namin inasahan pag uwi namin ng asawa ko, galing siya sa panganganak doon sa kwan, pag kinabukasan doon ako na kwantol na hindi na nakapunta si Dudong. Sinabihan ko naman siya na Dong, bukas Dong ay maaga ka pumunta dito sa bahay ng biyanan ko, dito tayo kakain. Kaya nagtaka ko tol dahil hindi siya nakapunta doon sa bahay ng biyanan ko. Kaya yung kaba ng kuwan ko, bakit hindi nakapunta si Dudong? Sinabihan ko naman yun. Kaya, pag magsabi ako kay Dudong, mutuman man ito tol ba, mukuan na yun. Doon ako nagtaka. Kaya umabot yung gabi, wala pa rin si Dudong. Hindi ako mapakali. Kaya yung time nga na video ako na dinalan ko siya ng kape, at parang nagdududa na ako ba na ano kayang nangyari ka Dudong. Yun yung time tol na pagdating ko dito ay nagkalat yung mga dugo dito sa loob ng bahay. Sobrang gubot, sobrang kawawa ni Dudong tol dahil may iniinda yung nakaramdaman, sama pa yung kalagayan. Grabe, dito siya nakahiga. Iwan ko ba kung may sugat yun, sinugatan yun ng mga bandido dahil may mga dugo dito na naabutan ko sa bahay nung pagpunta ko dito. Kaya hindi ko talaga siya nabutan. Iwan ko ba kung anong oras o anong kwan lumusob yung kwan na dukutin siya. Parang siya talaga yung punterya o pamilya ko. Buti na lang nakapag-isip ako doon sa biyanan ko na nagpagawa ko ng maliit na tindahan at doon ko pinakuan yung asawa at anak ko para doon na sila pagsamantala pag aakyat ako doon sila magtinda ba, kasi may nagkumpra naman ako tol para sa store namin pangtinda sa bayan lang ba ng pangtinda kalingawan sa ako ang dragon sa akong partner dahil may anak naman kami na para doon na lang sila sa bahay ng biyanan ko. Kaya wag na kayo mag-alala tol sa kuan ko, sa asawa at anak ko dahil safety naman sila doon sa biyanan ko. Kaya sa lahat po nagsasabi na safety yung asawa ko, pamilya ko, safety sila doon tol dahil doon sa lugar sa baryo tol, doon sa lugar ng biyanan ko ay walang anumang makapasok doon na outsider dahil malapit lang sa barangay hall at barangay yung kuan talaga bahay ng biyanan ko. Malakas nga yung kuan doon, paninda nung yung nagtinda kasi yung kuan ko, asawa ko doon kasi nandun pagsamantala ba na may kalingawan siya ba, doon na sila tol. Yeah. Huwag na kayo mag-alala tol sa aking pamilya. Sisinipti ko na doon sa biyanan ko. Ang kuan ko lang, kuano nila si Dudong ba. Yun talaga yung problema. Kasi nakita nilang todo at ipaturo yung bahay ng yung kuan ng biyanan ko. Pero naniniwala naman ako kay Dudong na hindi yun tatrador sa akin, hindi yun dito sumbong tol sa mga bandido dito mo buwan. Kasi naniniwala ko kay Dudong kasi napamahal siya sa akin, tinuring ko na siyang anak at bilang kapatid sa aking anak binilhan ko na siya ng motor
Pinilan ko siya na para mapamahal na siya sa akin. Dahil siya yung nag-aalaga ng kuwan ko, ng mga manok dito at kalupan. Siya yung tagalinis. Hindi ito mamahalin, pero laking tulong to sa kanya pag may bilhin siya. Yan. Sonic, kagaya sa isa kong motor na Sonic din. Maraming salamat talaga tol sa patuloy niyo pong pagsuporta sa akin. Patuloy niyo pong panonood niyo po sa video ko. Hindi ko yan mararating tol kung wala kayo tol. Maraming salamat talaga sa inyo tol, sa walang sawang suporta. Kapag sahod-sahod ako, dahil hindi kayo nagsawa sa mga upload ko na video. Nag-video tayo ngayon para may update din tayo at makapag-upload tayo sa video sa YouTube channel. Ito yung sitwasyon ng bahay ko ngayon tol, critical. Kaya sila Kuya Bads ay nag-chat din si Kuya Bads sa akin. Pababa na daw sila dito sa bundok. Kaya huwag ka nang munang umakyat. Sabi niya sa akin, huwag muna daw akong umakyat. Magmasid muna daw ako dito sa bahay. Baka yung gamit daw dito, mga kagamitan sa bahay ko, ay baka dukutin ng mga kasamahan sa nagdukot kay Dudong. Ipagdarasal niyo po tol na walang mangyaring masama sa atin dito. Kasi uuwi ako ngayon doon sa biyanan ko para ipaalam sa kanila ang nangyari kagabi dito sa bahay ko. Hindi pa rin alam ng asawa ko. Kaya uuwi ako doon ngayon para ipaalam sa kanila para maka-report tayo sa barangay. Kasi yung mga tanod dyan ay mga amigo po na ako ba, mga nahigala na po na ako na suod na kaibigan, yung mga tanod dyan. Patulong tayo mamayang gabi dito. Kaya i-share itong video na ito tol sa mga kasamahan ko. Kontakin ko din si Julio na mag-ingat kayo dyan. Yan si Julio tol, monitor natin. Parang naligaw siya talaga doon sa area na pasukan namin dati, doon sa mahiwagang area na parang may ibang commander dyan na malakas din, na dyan pinamuno ni Kwan ba, ni Bagnot dyan na area. Hindi kilala yung commander, na hagit po talaga nung napasok ako sa area na yan. Yung pagkikita namin yun, yung nagkahiwalay-walay kami tatlo ni G-Ward. Iwan ko ba kung Kwan, titingnan natin yung video ni G-Ward ngayon. At kay Kuya Bads, tingnan natin, monitor natin sila. Dahil sila Kuya Bads ay pababa na talaga. Para dahil din may nangyari din. Kuanto lang. Sumilip lang dito. Tol, hindi talaga makuan tol. Basta umaga na tol, ay maraming mga dumadaan na talaga na mga motor dito. Hindi dahil may mga bahay doon sa unahan. Malayo kasi kapitbahay dito sa bahay ko na tinatayuan ko na bahay. Grabe talaga yung pangyayari tol. Kaya share nyo yung video ko tol. Kasama ko na ito yung nangyari sa bahay ko ngayon. Pinasok na naman ulit dahil yung nilibing namin na mga kuwan ay nawala na siguro yung mabisa. Kaya kailangan
kung makababa sila Kuya Bas, ay libingan namin ulit ng mga kuanto, orasyon at grapa sa butil tol ba, para hindi talaga sila makapasok dito sa bakuran. Ay may kakaibang kuan yan sila eh. May mga agimat din yan sila. May pagsangga din yan sila eh. Kaya ako lubos talaga nagpapasalamat tol sa inyong walang sawang suporta sa akin at sa mga ibang kasamahan ko. Thank you so much po talaga. Maraming salamat tol. At uwi na tayo doon tol sa bahayang biyanan ko para ibalita yung mga pangyayari kagabi dito. Para matulungan din tayo sa mga otoridad dito na nagkakuan dito sa amin. Maraming salamat sa inyo tol sa walang sawang panonood ko sa video ko. Thank you so much po talaga. Pagdarasal niyo po ako tol na maging okay ang lahat dito sa bahay ko. Sana labas sila Kuya Bads na ligtas na walang anong mangyari sa kanila. Dahil pababa na din sila. Miniseeds ko nga sila. Dahil message si Kuya Bads sa akin. Message sila na magpatulong ako dito sa bahay ko. At siyempre doon sa kay Marites, may nag-aligid doon. Baka mau dalikyat ko dito mamaya. Baka dalikyatan ko mamaya doon.